Good morning! Ngayong araw nga ay magluluto tayo ng matchubos, ang isa sa pinakamadaling lutuin para sa pananghalian. At syempre dahil nasa Qatar pa rin tayo ay Arabic food pa rin itong ating lulutuin. Medyo tanghali na rin nga kasi at kakapusin ako sa oras kaya ito na lang naisipan kong lutuin. Isa sa pinakamadaling lutuin para sa pananghalian, Arabic food. Alam ko na karamihan sa atin ng mga OFW na nagtatrabaho dito sa Middle East ay alam na itong lutuin. Isipan ko nga lang itong kuhanan ng video para syempre may pang content na rin. Kung nakikita nyo nga sa video ay napakasimple lang nitong lutuin at halos lahat ay kaya itong gawin. Naalala ko nga dati nung bago pa lang ako dito sa Qatar ay hindi ako kumakain ng mga ganitong luto na dilaw ang kanin. At dahil syempre wala naman ditong ibang pagkain kaya natutunan ko na rin kumain ng mga ganitong pagkain. At habang natagal nga ay masarap naman pala. Naalala ko rin nga dati na kahit isa sa mga lutuing Arabic food ay wala akong alam lutuin. Pero dahil nga mahilig ako magluto ay natutunan ko na rin itong lutuin. Hindi naman pala mahirap magluto ng mga Arabic food, yun nga lang sobrang dami talaga ng mga rekado. Hindi katulad ng mga lutong Pinoy na simple lang. Minsan nga nag-iisip din ako kasi halos lahat ng luto dito na Arabic food ay lahat ay may kamatis. Mahilig nila sa kamatis at mahilig din sila sa maanghang. At ayun no, ang dami ko na palang nasabi. Nandito na pala tayo sa part na luto na yung chicken at kailangan natin itong ahunin at ilalagay natin ito sa oven. Mga nagluluto nito ay nilalagyan pa nila ng sauce sa ibabaw yung chicken bago nila ito i-oven. Ang gagawin ko ay hindi na kasi nagmamadali nga tayo dito. Ito nga sa pinaglutoan natin ng chicken ay ilalagay na natin dito yung binabad nating bigas. At ayan, nahayaan lang natin itong maluto at hinaan lang natin ng konti ang apoy. Siyempre haluin ng pakunti-kunti paminsan-minsan. Sigurado natin na hindi matutong yung ilalim nito. Ayan, hayaan nga lang natin ito hanggang sa ma-absorb yung tubig. At kapag kaganyan nga ito ay okay na, kaya kailangan na natin itong takpan at hinaan siyempre ang apoy. Hayaan lang natin itong maluto ng at least 10 minutes. Siyempre habang naghihintay nga tayong maluto yung ating nakasalang, ay magkakape muna tayo at the same time nanonood din ng mga vlog. Gusto ko nga kasing panoodin yung mga vlog ng taga doon sa amin sa Daet, ang vlog ni Kalinga Prab. Kakaliba nga kasi itong panoorin at the same time ay nakaka-inspired na rin. Sobrang dami nga nilang natutulungan. Lagi nga ako ditong nakasubaybay sa bawat upload nila ng video. Nakawala din kasi ng stress at pagod kapag napapanood ko yung mga video nila. So, andito na po tayo mga kalingap. Sasakay na tayo ng bus. Sobra talaga akong nai-inspired sa kanila. Sabi ko nga sa sarili ko, kapag kumikita na rin ako, ay pagtulong din ang unang gagawin ko. Na may awa ang Diyos na pagbigyan din tayo, na kumita din tayo dito sa ating ginagawa para naman ay makatulong din tayo sa mga taong nangangailangan. At nga nanginahanga ang charity vlogger na si Kalinga Prab. 30 minutes nga ay okay na itong ating niluto. Ayan, habang mainit pa nga ito, ay kailangan natin itong isalin dito sa isang lagayan para hindi siya lumamig. Ganda nga nung ganitong lagayan dito, plano ko rin yung bumili ng ganyan. Kasi uuwi sa Pilipinas. At ayan, naisali na nga natin ito lahat at syempre kailangan natin itong takpan. At ngayon naman ay kunin na natin yung ating chicken na sinalang natin sa oven. After 20 minutes nga ay luto na rin at syempre lalagyan ko muna ito ng aluminum foil para hindi nga ito lumamig. Yun lang for today's video. Bye!